Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratelis Vlogs. Pag-uusapan natin, no? Pag-uusapan po natin ito pong mga sagot ng lima. Lima pa lang ng mga tuta ni Tambaluslos, no? Ito po ay sasagutin natin kung meron po silang mga dapat sagutin. Pero iisa-isahin po natin kung ano yung sinabi nila, no? Ah, yan po at iba pa pong mga balita, no? So sasagasaan natin lahat 'yan kung ano man yung madadaanan natin balita. Pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Hindi po, bali ito lang yung una ngayon dahil yung isa po, kaninang umaga, ano pa po yun? Pangkagabi dapat, pangkagabi dapat. May pahabol. Okay. Isa-isayin natin, no? Bali ganito lang naman yung sinasabi nila, eh, no? May akusasyon sila, no? Sila lang nag-akusa niyan. Nag-akusa sila, tapos hini-hearing nila, no? Yung ibig ko sabihin lang nila, tong mga taga-House of Representative, iniimbitahan nila yung Vice President, hindi dumadalo, tapos ayaw sagutin ng Vice President yung mga ano nila, no? Hindi po normal yung ginagawa ng ating mga congressman, no? Hindi po uubra na dapat lumagay din kayo sa dapat nyong kalagyan, no? Congressman po kayo, 'di ba? Mas mataas po sa inyo yung Vice President. Hindi po basta may nag-akusa pong isang congressman na taga Maynila, yung may bagotilyo, yung may bigotilyo na si Congressman, ano nang ang pangalan nito? Si Congressman Valeriano. Valeriano. Hindi po porket may nag-akusa na congressman, iimbestigahan na ninyo, kayo rin ang mag-iimbestiga mga congressman. Wala naman po kayong pahiwatig lang po na merong anomalya. Gusto niyo sumagot yung pangalawang pangulo. Hindi po ganyan ang normalidad. Ang normal po, may nakita kayo sa matataas pong opisyal, Kaya po nilagyan po na yung matataas na opisyal, nilagyan po ng para sa kanila, exclusive. Ano po yun? Impeachment. Bakit po may impeachment para po sa mga matataas? Sino po itong mga matataas? Ito po yung presidente, vice president, mga miyembro po ng Supreme Court, at yung ilang miyembro po ng komisyon na tinatag, no? I-impeach po sila para sa ganun itong mga matataas na posisyon na to, hindi po importante po kasi yung kanilang ginagawa sa buhay, no? Importante po para sa bansa. Imaginin po ninyo kung hindi po idadaan, kung lahat ng taong mag-aakusa sa presidente at vice president ay i-entertainin ng korte, pangkaraniwang korte, o ng lahat po ng pwedeng ipatawag basta-basta ng mga kongreso at senado, wala na po magagawa yung matataas na tungkulin, no? Hindi po pwede na sa kapritsyo ninyo, kapritsyo lang po yan, Kasi po sa totoo lang, budget hearing lang po. Umaatin po yung president ay yung vice president traditionally, pwede nga hindi umatin. Alam niyo yun, pwede pong hindi umatin yung vice president kasi hihingi lang naman sila ng budget. Sa budget hearing po nagsimula yan. Di ba? Bakit po may extension? Ito pong mga pinasasagot ninyo, labas na sa budget hearing. O budget hearing po muna tayo, para po malinaw lang sa inyong lahat.
Kaya po iniimbitahan yung mga pinuno ng ahensya, ipapaliwanag nila yung budget na ginastos nila noong nakaraan. Ano po ang contention nila? Mayroong anomalya sa budget ng Vice President at ng DepEd Secretary noong siya ay pinuno. Ano po yung anomalya? Confidential fund. So ano po ang kapangyarihan ng Kongreso? Usigin ang Vice President? Hindi po. Wala po silang kapangyarihang usigin ang Vice President. Ang pwede po nilang gawin ay hindi mo pala maayos na isakatuparan itong budget tungkol sa confidential fund. Hindi ka na namin bibigyan ng confidential fund bilang parusa. No? Ganun po yun. Sa budget, hindi mo maipaliwanag. Hindi mo maipaliwanag to, isisiro ka namin. Tatanggalin namin tong item na to. Pero bago pa po nila isalang yung confidential fund, tinanggal na nila yan. Wala na pong confidential fund ngayong 2024. Nakuha nyo po? So ang ginagawa po nila, purely paninira na lang. Pwede pong hindi sagutin talaga. Pwede pong hindi umatin talaga. Nung hindi umatin na si BP Sara, gumawa naman sila ng panibago. Nag-akusa yung isang congressman sa Congress. Gusto nilang umatin yung Vice President sa Congress. Vice President yan ng Pilipinas eh. Hindi naman si Roque yung kinakausap nyo. O ngayon, ano sabi ni BP Sara? Ano gagawin nyo? Papatanggal nyo ako? Hindi po pwede. Kaya po naglagay yung batas, yung gumagawa ng saligang batas ng impeachment. I-impeach nyo yung, kung may nakikita kayong katiwalian, inuuna ko na, kung may katiwalian kayong nakita, ang paraan po para sumagot ang Vice President, hindi po sa kapritsyo nyo. Iniimbitahan ka namin para sagutin mo tong akusasyon ng isang congressman. Isang congressman, inakusa niya sa Congress. Tapos padadaluin niyo yung Vice President. Mapapasagot nyo lang po yung Vice President sa impeachment. Ang tanong, bakit ayaw nyong magsampa ng impeachment? Ang sagot, wala kasing kayong kaso na maisasampa. Sinagot na yan ni BP Sara. Inunahan na kayo eh. Di ba? Wala kasi kayo. Kaya ang ginagawa nyo, fishing. Naghahanap kayo, gusto nyong magkamali ng sagot si BP Sara, baka may matuklasan kayo, hindi kayo ialaw ni BP Sara. Bakit nyo siya abalahin dyan sa kalokohan nyo? Sarili nyo lang yan eh. Si Valeriano nag-akusa. Hindi niya nga maakusahan si BP labas sa... Alam nyo po kasi pwede kang mag-akusa talaga eh. Pag ikaw ay nasa privilege speech, hindi ka pwedeng kasuhan. Hindi niya nga maakusahan si BP Sara sa labas ng privilege speech eh. 'Di ba? Magsampa kayo ng kaso kung gusto niyo sumagot si BP Sara. The mere fact na hindi niyo pa rin makasuhan hanggang ngayon kasi wala kayong isasampang kaso. Ano na lang yung ginagawa niyo? Kunwari, pinasasamahan niyo na lang siya. O ngayon, ganito ang dialogue nila. Dahil hindi kayang sagutin ni BP Sara, gumawa na naman ng kung ano-ano. Ano raw to? Yung diversionary tactics. Sasagutin natin yung diversionary tactics nyo. Sige, magsisimula na ako magbasa. Unang pagbasa. Ito po ang sinabi ni BP Sara kahapon. Imagine nyo, mayroon tayong speaker na on record, on paper, in another country na tumanggap ng suhol, nakakahiya. Meron daw tayong speaker, tumanggap ng suhol. Yan po ay nasa dyaryo sa ibang bansa. Nakakahiya. No? You are a national embarrassment. Martin, sabi ni BP Sara. Akusasyon ni BP Sara. Saan niya inakusa yan? Sa press.
Hindi siya nagtatago kahit saan. Sa press conference, binunyag niya. Hindi siya nagtatago sa privilege speech. Tandaan po ninyo, ulitin ko ha, ang lahat na nagsasalita sa privilege speech, hindi mo siya pwedeng kasuhan. Kahit na anong sabihin niyang imbento, basta mayroong privilege, basta sa privilege speech yan, walang kaso yan. Doon sila nag-akusa sa mga privilege speech. Okay. Eto po, hindi po to, no? Pwedeng kasuhan ni Martin to si BP Sara. Inakusahan niya na mayroon tayong speaker on record, on paper in another country na tumanggap na suhol, nakakahiya. Sabi ni BP Sara. Tanong sa mga congressman, sasagot ba si Martin? Kahit sa press din? Siyempre hindi. Ngayon, parehas yun ha, patas yun. Walang uusig sa kanya. Hindi siya uusigin, hindi siya tatanungin, hindi siya yung duduru-duruin. Sa tingin nyo, sasagot si Martin? O kayo na sumagot para kay Martin? Sasagutin ba yan ni Martin na siya ay nanuhol ayon kay BP Sara sa mga dyaryo? Hindi sasagutin ni Martin. Ano? Pwedeng hindi sumagot si Martin? Kahit sa dyaryo, kahit sa press, pwedeng hindi sumagot si Martin? Bakit pinipilit ninyong sumagot sa akusasyon ninyo si BP Sara sa loob ng Congress? Si Martin nga hindi naman pinatatawag ni BP Sara sa Office of the Vice President. Pero hindi niya sasagutin yan. Hindi ba unfair yun? Mas malaki po yan. Suhol. Direkta. Kaso. Ano yung binibintang nyo kay BP Sara? Hindi masagot yung tinatanong namin. Paano sasagutin? Wala naman siya riyan. Di ba? Bakit hindi sumasagot si Martin? Pag si Martin pwedeng hindi sumagot, inakusahan si Marcos, BBM, na bangag at drug addict. Ang request, magpa-hair follicle. Pag tinatanong, tinatawanan lang. Bakit pwede sa magpinsan na hindi sumagot squarely ng mga direktang tanong? Akusasyon direkta. Inaakusahan sila na mag-amang Duterte. Direkta yan. Walang ligoy. Sa inyo nga, walang direkta eh. Sinabihan nyo ba na 50 million ninakaw ni BP Sara? Wala naman nagsasabi sa inyo na ninakaw eh. Pinasasagot nyo lang. Bakit naman sasagot? Okay. Isa-isahin natin itong mga tukmol na to. Ito po, nagbabanta na si Rolando Valeriano. Hindi niya alam to. Kasi baka alam nyo na. Sabi ni Congressman, BP Sara's world is getting smaller. Alam mo kung yung mga nagsasabing lumiliit na yung mundo mo, napapanood lang namin yan sa mga lumang pelikula eh. Mga ano yan, mga pagbabanta yan eh. Valeriano, lumiliit na ang mundo mo. Di ba mga ganun yan? Mga mga kabayuhang landas yan. Yung mga tulisan yung mga nagsasabi niyan. Congressman Valeriano, lumiliit na ang mundo mo. Ano ibig mo sabihin? Pinagbabantaan mo ba ang aming Vice President na lumiliit na yung mundo? Hindi porkit bagotilyo ka. Ginagaya mo na si Erap sa kanyang mga dialogo sa pampelikulang dialogo yan. Yung mga lumiliit na yung mundo mo. Hindi po katungkulan ng Vice President na pumunta ron sa kapritsyo ng mga congressman. Kapritsyo lang nila yan eh. Alam niyo po ba, kagalang-galang po ang Vice President. Pangalawa sa pinakamataas yan. Meron lang isang bagotilyong congressman na nagsabi na may anomalya. Pinaatin, anong gagawin nila? Ano po bang ginagawa nila pag hindi umattend? Contempt, di ba? Mako-contempt ba nila si BP Sara? Hindi po nila kayang i-contempt yan dahil
Kapritsyo lang nila yan eh. Ang pinaka-legal kaya nga naglagay ng ng impeachment eh. Kaya po naglagay ng impeachment. Kung may nakita kayong katiwalian, i-impeach nyo. Dami-dami nyo sa Congress eh. Papasa ba yan? Papasa. Oh. Di ba? Ewan ko rin. Bakit niya nasabi na lumiliit na ang mundo mo? Putong. Sa pelikula ng mga tulisan lang namin naririnig yan. Pero ang ibig niya palang sabihin, eto po. Do not be deceived by her mad ranting. Mad ranting. Pare-pareho yan eh. May sapaw si BP Sara, kaya ganyan ang mga sinasabi. Desperada siya na wala pong nakikinig na sa inyong mga congressman. Akala nyo ba nakikinig all ears kami sa inyo? Utot nyo, pero natitiyak namin sa inyo na nakinig lahat kay BP Sara. Kaya nung sinabi ni BP Sara na nakakahiya si Speaker Martin dahil nanuhol siya at lumabas tong balita na to sa ibang bansa, totoo yun, narinig yun ng buo. Yung mga binibintang nyo, hindi nga namin alam kung ano binibintang nyo talaga eh. Ninakaw ba ni BP Sara yung confidential fund? Wala naman nagsasabing ninakaw niya. Ano lang sinasabi nyo? Bakit ang mahal? Ang mahal ng ano? Okay. Do not be deceived by her mad ranting. Sabi, her world is getting smaller now because the truth about her graft and corruption is being laid out in the open. Di ba? May graft and corruption daw si BP Sara at ito raw ay nilalatag na bukas para sa lahat. Ano yan? Karinderya ba kayo? Bukas sa lahat, 24 oras? Utot nyo. Being laid out in the open for all the people to witness and is being meticulously documented. Ayun naman pala eh. Meron pala kayong bintang na graft and corruption eh. Bakit nyo inilalako, Congressman Valeriano, sa bagote mong malupit? Bakit mo inilalako na ino-open sa lahat? Hindi ba dapat, kung may nakita kayong katiwalian, hindi ba dapat sampahan nyo ng impeachment? Hindi po. Ang gusto nila, yung kunwari nilang may nilabag daw, ilalatag lang nila. Bakit? Eleksyon eh. Hanggang 2028 yung paglalatag na yan. Hindi naman po nila purpose na mag-impeachment eh. Wala nga silang kaso, di ba? Hinamon na nga sila ni BP Sara. Wala silang ikakaso sa akin. Alam ni BP Sara na wala silang kaso. Bakit? Mapapatunayan natin. Pag nagkaso sila, di makikita natin kung talagang may kaso. Pwede naman yan eh. Magkakaso lang, ang dali lang yan. Papasabay ang kaso nila. Papasa. Halos lahat ng congressman kakampi ni Martin. Kaya iboto natin ang mga senador natin kasi pupunta yan sa Senado. Pag nanalo yung mga BBM, dahil sinabi ng mga paborito nyong vlogger na wag iboto si Bato, si Bongo, si Ipe Salvador, si Chavit Singson, lahat na yata ng tao na in-endorse ni Pangulong Duterte at kapartido ayaw ipaboto sa inyo nang nagsasabing sila ay pro Duterte. Talagang may tulog tayo diyan. Naintindihan nyo kung gaano kahalaga yung boto nyo. Punta tayo, tuloy natin. Tapos na tayo rito kay Bagutilyo. Pangarap siguro nito maging erap nung araw, no? Yung Bagutilyo niyang erap na erap eh. Ang nakuha lang yung mukha ni Erap nung tumanda na si Erap. Ito naman sinabi nitong mga dilawan. Ang bilis naman mag-change character ni Fiona from pusit, ngayon naman supultorero. Alam nyo kung ano-ano tinawag nyo kay Sara Duterte. Merong Fiona, may Sara without H, may pusit. Ngayon naman gusto nyo tawagin supultorero. Ang dami nyo tinawag. Pero walang nag-stick. Kami mga Duterte, simple lang. Isa-isang tawag lang. Habang buhay na yun. Lenny Lutang.
Martin Tambaloslos, BBM Bangag, ganun lang. Wala nang iba. Lisa Kokak. Tapos. Pwede ba ayusin yung mga utak nyo? Kung ano-ano. Eto na naman po. O eto tignan nyo Isa-isayin natin yan. Sara is irreparably shallow and stupid. Ito po yung mga post ngayon ng mga matatalinong BBM supporters. 1, 2, 3. Sara is irreparably shallow and stupid. Sara is immensely corrupt. Sara is mentally disturbed. Ayun naman pala Bakit natataranta kayo lahat? Kung stupid, mababaw. Bakit lahat pinag-uusapan si BP Sara? Bakit? Pati media na ayaw kay BP Sara, pinag-uusapan siya. Ganyan ba stupido? Hindi. Di ba? Meron pa siyang mga inaabangan. May inaabangan pa, di ba? May inaabangan pa. Ibig sabihin, kayang-kayang kontrolin. Walang binabayarang media si BP Sara, pero kayang-kaya niyang kontrolin maging ang media na hindi niya binabayaran. Yan ba ang estupido at mababaw? Ang sarap palang mag-estupido at mababaw. Di ba? Immensely corrupt. Yun naman pala, corrupt naman pala. Bakit hindi nyo sampahan ng kaso? Impeachment. Impeach nyo na yan. Kakampi nyo lahat ng congressman. Bakit walang impeachment? Paulit-ulit ako rito. Alam nyo itong magiging topic, itong topic natin, lahat na sagot ko rito, parang si BP Sara. Ano yung sagot ni BP Sara? Yung, ano yan? Hindi yung Shiminit, yung isa pa. I forgo, di ba? Ayun. Okay. So, ang dami, ang haba niyan, pero doon niya. Ano yung sagot ni BP Sara sa lahat? Bukod sa Shiminit? Okay. Eto, pasensya na kayo. May nasisingitan tayo ng May nasisingitan tayo. Ito dapat kasi pinoproblema nyo mga congressman Hinahayaan nyo lang to Hindi, nung tinatanong siya tungkol sa budget, lahat ng tanong niya, ay invoke mo I wave, parang ganun, di ba? Okay. Ito po, nasingitan tayo. I forgo the opportunity to defend. Ito po, isa lang po isasagot natin sa kanila. Meron palang anomalya Kasuhan nyo na impeachment. Ayan, sasagot ko lang lahat Pero ito po, iba po to. Sabi po ni Tony Lechon, MD. PhilHealth yet to pay 14.86 billion to DOH Hospital, Herbosa. Alam niyo po, kaya po may silbi ang PhilHealth. Dahil miniminosan ka di ba? May PhilHealth card ka, pag na-hospital ka, imimenos yung PhilHealth card, imimenos yung PhilHealth mo, makakamenos ka ng gasto sa ospital. Diyan po ginagamit yung pera natin sa PhilHealth. Pag PhilHealth member ka. Ito po, kinuha nila yung 90 billion sa PhilHealth. Pero hindi pala makapagbayad sa ospital. May utang yung PhilHealth ng 14.86 billion. Kung hindi po magbabayad yung PhilHealth sa ospital, hindi na po nila i-honor, babalik na po sa dati. Dati po ganito po ang PhilHealth. Medicare pa yata nun No? Babayaran mo muna ng buo sa ospital, babalik-balikan mo sa ospital kung nakuha na nila yung pera sa PhilHealth. Baka bumalik na naman tayo sa ganyan. Wala na po yan ng PhilHealth, minimenos na agad. Pero dahil kinuha ninyo yung pera, rekto, kinuha mo lahat ng pera, hindi mabayaran yung DOH. Yan ang imbestigahan nyo.
mga congressman. Hindi yung tapos. Okay. Eto pa po. Sa ginagawa ni Sara ngayon, pinapatunayan niya lang na siya ang pinakabobo at pinakabastos na naging VP natin sa buong kasaysayan. Tindi ah. No more Duterte. Eto po, si Justin Manila. She really is her father's daughter, no doubt. Just like most of you, I'm angry beyond words, and I might need time to process what she said. True to the Duterte's type of disruptive politics, she threw a lot of personal attacks and unsubstantiated uh, claims. This tasteful is an understatement. What do you think? Let's process this together. Comment down below. Ayan sabi ni Justin Manila, no? Galit na galit siya. Ganyan po ngayon. Galit po lahat ng mga loyalista, galit po lahat ng mga BBM supporters kay BP Sara. Epektibo ba yung ginawa ni BP Sara? Effective. Hindi pwedeng kayo lang ang atake ng atake. Effective yan. Dahil durog-durog kayo kay BP Sara. Lahat sila masama ang pakiramdam. Lahat sila giba-giba dibdib. Sasabihin mo pa na mana talaga sa ama. Kaya nga kami proud kay BP Sara eh. Mana sa ama eh. Di ba? Okay. Lumabas na raw yung pagka-Duterte. Duterte talaga yan. Wala kang magagawa eh. Eto na po. No, eto na po tayo sa mga tuta. Ay, hinihintay ko si Erwin eh. Erwin, magtrabaho ka naman ba? Akala mo si Tamba, hindi ka? Kinakailangan mo magtrabaho. Ito po mga senior deputy speaker. Mga senior po to, matitindi to. Representative Aurelio Gonzales Jr. Ito yung nag-inarte, no? Yung sabi, I would like to resign. Magre-resign na po ako sa PDP. Nang po pang arte mo, boy. Yung pala, yun ang gusto niya, yung posisyon ni Gloria. Ito po ang sinabi ni Representative Aurelio Gonzales Jr. Si Dong Gonzales. Public funds are at stake here. Stop diverting the issue. See? Diversion lang daw yang ginagawa ni BP Sara. Public funds are stake here. Stop diverting the issue and address the controversy directly. Sino po gumawa ng controversy? Kayo lang naman eh. Wala naman talagang kontrobersiya. Wala. Huwag puro iwas. The people deserve clear answers. Pati military, ginamit mo. Ginamit ni BP Sara military. Yet they were denied that was due to them. This needs to be explained. Okay. Alam po ninyo, no? Representative Aurelio Gonzales, may stake daw na funds, no? Ibig sabihin, hindi nyo mapatunayan na mayroong ninakaw na funds. Ha? Ano po ang gusto nyong palabasin? Yung pondo ba na yan ay ninakaw ni BP Sara? O hindi? Bakit kinakailangan niya sagutin? Kayo po nagpaparatang eh. BP Sara, may pondo rito. Ninakaw mo ba to o hindi? Paratangan nyo po. Again, sasabihin ko naman, kung may nakita kayong kasalanan o pagnanakaw, graft and corruption yun. Kung mahigit 50 million ang ninakaw, plunder na yun. Yung plunder ba, graft and corruption, pasok yun sa impeachment? Pasok na pasok sa impeachment. Pasok na pasok. Ang tanong ko, ang tagal nyo nang pinasasagot si BP Sara. Bakit hindi nyo sampahan ng kasong impeachment? Sabi sa inyo, paulit-ulit lang sagot dyan. Punta tayo rito kay Representative Manix Dalipe. The Vice President is clearly desperate to deflect attention. Iba naman to. Yung isa, diverting the issue. Ito namang isa, deflect the attention. Pareho din yun eh. Sa Tagalog yan, parehong
inaano niya, no? Iniiba niya yung usapan. Yan. Instead of addressing this serious allegation, ano yung serious allegation yun? Nagnakaw ba? O, sige, she's attacking others. The education system declined under her leadership. Wow, grabe, 2 taon lang si VP Sara. Nag-decline agad. 2 taon lang DepEd, nag-decline agad. Ibig sabihin, before VP Sara, ang taas-taas natin, education system natin, kahanga-hanga tayo sa buong mundo. Number 1 tayo sa buong mundo. Naging DepEd ka lang, VP Sara. Bumagsak na tayo. Wow. Antindi. Antindi. Dalipi. Antindi mo. And public funds were mishandled. Mishandled. Grabe, mishandled. Kaso yan. She must take responsibility. Yes. No? Bigyan ng responsibilidad. Tanong, kung may nakikita po kayong mishandled funds, kung may nakikita po kayong mga serious na allegation, bakit hindi nyo po sampahan ng kaso sa ng impeachment? Di ba? Paulit-ulit lang yan eh. Kasuhan nyo ng impeachment. Bakit po hindi makasuhan? Again, wala naman silang kaso. Nagbubulahan pa tayo. Tagal-tagal nyo nang gustong kasuhan. Wala kasi kayong maikakaso. Walang kaso. Yung mga sinasabi nyo, may kaso bang mishandled? May kaso bang mishandled? May kaso bang, clear answer? We need clear answer. Controversy? May kaso bang controversy? There is controversy in your fund. Kasuhan nyo ng controversy. Ano yan? Parang ang nagkaso ng controversy, di ba? Controversy at mishandling of funds. May kaso bang ganyan? Wala. Kasuhan nyo ng impeachment. Niloloko nyo kami. Sinasama nyo kami sa kalokohan nyo eh. Ito pa. Ito naman ang mga kabilang sa Young Guns Kuno. Representative Sia Alonto Adjong. Gusto kong magsalita na, baka mamaya magsasalita na sila Gerber. Masarap kasing gayahin yung salita ni Gerber. Threatening to desecrate the dead. Ito po yung hukayin yung patay. Just to shift the narrative. Shifting the narrative na naman. Pare-pareho. Iba-iba lang tawag. Baka nag-usap sila. O ikaw, Raul Gonzales, ang gagawin mo, sasabihin mo, diverting the issue. Ito naman, ikaw naman, Manix Dalipe, ang gagamitin mo naman salita, deflecting attention. Iba-iba, pero pare-pareho lang meaning. Ito naman po kay Adjong, shifting the narrative. Pare-pareho eh. The Vice President must answer. Ganun pa rin. Must answer pa rin. The Vice President must answer the allegations against her. None stoop to such shameful action. Diba? Threatening to desecrate the dead. Yung pagbabanta mo na salaulain ang namatay ay shifting ng narrative. Iba-iba lang tawag, no? Dito naman tayo sa isa para isahan na lang. Nahahabaan na ako eh. Hindi, isa-isahin lang natin. The Vice President must answer the allegation. Ano po ba yung allegation? May ninakaw po ba? Anong allegation yan? Nasagot na yan eh. Sinasagot na sa COA yan. Kaya nga COA tinatanong nyo eh. Hindi naman po tinatanong kasi yan sa COA. Sino po ba kayo? Kayo po ba auditor kayo? Alam ko congressman kayo eh. Anong batas nga po pala yung gagawin nyo para dahil sa investigasyon kay VP Sara? May batas po ba kayo nakahanda? Okay. Again, no? Answer the allegation. Kung mayroon talaga kayong aligasyon na pagnanakaw, may allegation kayo na binulsa yung pera, may allegation kayo ng graft and corruption,
May allegation kayo ng plunder. Bakit hindi nyo sampahan ng kaso? Impeachment. Impeachable offense ba yung plunder, graft and corruption? Opo. Bakit hindi nyo sampahan ng kaso? Hindi nyo sinasampahan ng kaso kasi wala kayong maikakaso. Direkta po yan sinabi. No? Direkta po yan sinabi ni BP Sara. Napag-aralan ko na eh. Wala silang kaso. Okay. Ito pa, isang yanggan. Representative Rog Gutierrez. Ano kaya po to nila, nila Rufa? Magandang lalaki. This is pure desperation. Desperation naman. Desperado. Instead of facing the allegations head-on, the BP Duterte resorts to vile threats. Iba naman yung sinabi nito. Resorts to vile threats. It is clear attempt to divert attention. Divert attention na naman. It is clear attempt to divert attention, but no amount of disrespect will cover up her mismanagement. Mismanagement. Kaso ba ang mismanagement? Ano po ang mismanage? Pera ba? Yung pera ba na mismanage? Binulsa ba? Magkano po ang involved na pera? Ninakaw ba ni BP Sara? Kung ninakaw po yan, nagkakahalaga ng 50 million pataas. Ang kaso po niyan, plunder. Kung yan po ay ninakaw at nagkakahalaga ng 49,999 pesos pababa, yan po ay graft and corruption. Yung po bang plunder at graft and corruption ay kasama po dun sa impeachment? Pwede pong ikaso sa impeachment? Opo, pwede po. Ulitin ko na naman. Congressman Rog Gutierrez, bakit hindi nyo sampahan ng impeachment? Uulitin ko rin yung sagot. Kasi wala silang kaso, wala silang maikakaso. Napag-aralan na ni BP Sara yan eh. Wala kayong kaso laban kay BP Sara, kaya hindi nyo masampahan ng impeachment. Ang lalakas ng loob ninyo. Gumawa-gawa kayo ng mga usapin sa Kongreso tapos iimbitahin ninyo si BP Sara para saan? Ipahiya nyo? Pag hindi sumagot, iko-contempt nyo? Sisigawan nyo? Sumasagot nga si BP Sara, yes or no lang! Sabi ni Abad, yes or no lang! Akala mo, kakainin si BP Sara eh. Hindi nyo magagawa yung mga ginawa nyo sa iba. Hindi po pwede yun. Basta nyo imbitahin para ma-insulto yung Vice President. No. Siya po, sa katotohanan, kayong mga congressman, hindi nyo nga kayang pasagutin nag-akusa rin si BP, mas mataas po si Vice President kaysa sa speaker nyo. Hindi po untouchable yan. Anong sabi ni BP Sara? Nakakahiya ang speaker ng Pilipinas. Sa ibang bansa, kalat na siya ay nanuhol. Ay hindi pala, sinuhulan. Hindi pala nanuhol. Siya po yung sinuhulan. Hindi po bayong ng pera. Alam niyo sabi? Luggage. Anong termino? May termino eh. May termino sa luggage eh. Yung punong-puno yung luggage. Sige, iyak daw. Iyak ba sa tingin nyo pag nagsasalita si Badong, iyak? Heavy luggage. Heavy luggage yung sinabi. Yan, direktang yan. Kaso yan. Nasa kaso po yan. Eto ni hindi nyo makasuhan eh. Ano sinabi ni Valeriano? Nilalatag nyo lang. Nilalatag nyo lang. Pero wala naman kayong kinakaso. Ano po yan? Sinisiraan nyo lang yung mga Duterte. Pero wala naman kayong kaso.
Ang tagal na. Very heavy luggage. Dalawang heavy luggage. Putya, gaano ka-heavy yun? Alam nyo kung bakit heavy luggage? Bakit? Pwede naman kahit na gaano kalaki. Wire transfer, pwede kahit gaano kalaki. Cheque kahit gaano kalaki. Bakit ano? Illegal kasi. Illegal eh. O, tanong ko mga congressman, wala ba kayong balak alamin kay BP Sara kung ano yung 5 impeachable offense na nakikita niya kay BBM? Heavy luggage. Tonelada daw. Ilan tonelada? Sampahan nyo ng impeachment kasi yun po yung proper. Buti pa kaming mga hindi mambabatas, alam namin eh. O, tanungin ko sarili ko ha, kasi naglolokohan na lang tayo. Badong, kung ikaw ba may kaso sa presidente, si Erap po ba pinagpiesta nyo lang? Si Erap po ba? Erap, tatanungin ka nga namin, yung mga dati, kumusta tong weteng? Hindi po sinampahan ng kaso, impeachment. Sinampahan po si Erap ng impeachment. Hindi po yan yung lika, may lilinawin ka rito. Wala pong ganun. Kaya kayo nagaganyan, dinadaan nyo. Ano sabi ni Valeriano? Lumiliit na mundo. Valeriano! Lumiliit na mundo mo! Tindi, no? Kanunood mo yan ng Erap eh. Idol niya sa Erap eh. Tignan nyo ng bagote. Ni Valeriano, nagpataba din. Nung tumaba sa Erap, nagpataba din. Yan lang. Teka lang, tignan natin. Baka meron pa. Saglit lang. Baka meron pa tayong mga... ito, si Barry Gutierrez. Pansinin naman natin, ito, pwede tayo kasi kahilera natin to eh. Alam mo, Barry Gutierrez, nagtataka ka, di ba? Bakit hindi ka sinasagot? Ako ba sinasagot mo rin? Di mo rin naman ako sinasagot. Ganun lang yun. Kumbaga, wala akong bilang sa'yo. Ikaw lalo, wala kang bilang sa Vice President. Sabi ni Barry Gutierrez, pucha, nagmumura ka pa, lapit mo ulo mo. Hatawin natin. Lapit mo ulo mo at hatawin natin ng pabango yan. Yan. Pucha, sabi ni Barry Gutierrez. May 250k per day na renta. Dapat nag 5-star hotel ka na lang siya. Tindi, no? And 34 safe houses. Ano ba tingin niya? Nagpapatakbo siya ng witness protection program? Tindi. Kaya pala ayaw humarap sa hearing, ang daming sabit sa gastos. O attorney ka naman. Alam mo, Barry Gutierrez, attorney ka naman. Pwede na ikaw ang magpasya niyan. Gawa ka na impeachment, tapos patatakan mo sa congressman. Alam ko ganyan eh. Attorney ka, may nakita kang kasalanan si BP Sara. Bakit hindi mo sampahan? Tapos papirmahin mo lang, ano ka lang sa isang congressman. Again, wala namang kaso. Tanong ko sa iyo, Barry Gutierrez. Ito, tatanungin kita. Total, maalam ka eh. Una kong tanong, COA ka ba? kung di ka COA, inaakusahan mo ba yung COA at si OBP, Office of the Vice President, may kutsabahan? Kasi sinabi ng COA, wala silang nakikitang anomalya eh. Ikalawang tanong, ahente ka ba ng safe house? Bakit alam mo mga presyo ng safe house? Okay. Ito po, nako, may very supportive Senate President tayo. Sabi po rito, mismong leader ng Senado ang umawat kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
si Amik may sinasabi? Teka muna, babalikan ko yung ano ni Amik. Mismong leader ng Senadong umawat kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa plano nitong pangunahan ng investigasyon ng Senado sa war on drugs ng Duterte administration. Ayan. Yan po ang very supportive na Senate President. Yung mga senador niya inaakusahan sa House of Representatives ng katiwalian, gustong linisin ng mga senador niya yung pangalan nila kaya magko-conduct ng parallel, no, war on drugs investigation para malinis Hindi, mamaya, Amik, huwag ka na magtampo. Ikaw naman, nahalata yung edad mo eh. Matampuhin ka. Alam mo naman, focus ako pag hindi pa tapos eh. Teka muna. Meron investigasyon yung mga senador mo, Senate President, winawalang hiya doon sa investigation sa HOR. Gusto nila ipagtanggol ang kanilang sarili kaya mag-iimbestiga rin. Tatanungin malamang yung mga nag-aakusa sa kanila. Di ba? Inaawat mo. Very supportive ka naman bilang Senate President. Supportive ka sa House. Alam mo, Cheese, no? Nagtataka ako eh. Bakit yung mga senador mo hindi ka nga nagsasalita eh? Hindi mo nga maipagtanggol ng kung ako Senate President, ganito sasabihin, pinakikiusapan ko yung mga taga-House of Representatives, no? Meron tayong interparliamentary na galangan. Huwag nyo namang abusuhin. Gaganunin ko eh. Kung meron kayong puna sa aming padaan nyo sa akin. Hindi kaya yata kinikilala ni Tambi ah. Bastusan lang. Walang pakialam sa mga senador. Senate President to. Tapos ikaw pa nag-awat. Very supportive ka kay Tambi tsaka sa mga congressman. Pero ang tanong, paano naman yung mga pinamumunuan mong senador? Waiter ka nga pala. Wala tayong magagawa. Pag-compromise ang isang tao, di ba? Waiter ka eh. Baka, alam nyo na, tandaan nyo si Subiri natanggal dahil sa investigasyon ni Bato. Ngayon, kung ialaw niya na mag-imbestiga uli si Bato, tigbakan time. Yan lang po ang ating topic. Pwede na tayong magbasa, pwede na tayong magbigay na reaksyon. No? At higit sa lahat, pwede po kayong